Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,543-51. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang pasabugin ni Berting ang kanyang clone sa Title Temple, pinigilan ni Elliot at ng iba pa si Alvin sa pag-alis. Alam niyang wala na siyang masyadong pagpipilian ng oras na iyon. Noon, sinabi ng World Cleansing Divine Water, Little Alvin, ang malayang kaharian na ito ay pagmamayari ng Title Temple kaya maraming formations. Hindi tayo makakatakas kahit magsanib puwersa pa tayo. Kailangan nating umalis sa malayang kaharian na ito. Pagkatapos niyan, subukang akitin sila sa isang makamundong kaharian. Dahil mas mahina ang espasyo at mga hadlang sa makamundong kaharian, 100% kaming sigurado na matutulungan ka naming makatakas. Patuloy na ipinaliwanag ng World Cleansing Divine Water ang kanyang plano. Itatayo namin ang 5 Divine Elements Divine Soul Devouring Formation sa iyong katawan upang patayin ang Great Master Mian pagkatapos niyang pumasok sa iyong katawan. Ang kanyang pagkamatay ay tiyak na magugulat kina Jeremias at Elliot. Sa oras na iyon, susunggaban namin ang pagkakataon at i-activate ang formation upang makatakas. Ang formation ay magpupunit ng butas sa kalawakan at pagkatapos makapasok sa magulong espasyo, ililipat ka sa isa pang makamundong kaharian. Dahil dyan, nakumbinsi ni Alvin sina Elliot, Jeremias, at dakilang guro Mian na dalhin siya sa makamundong kaharian. Alam niyang maaari lamang niyang ipagsapalaran ang paggamit ng 5 banal na elemento sa kanyang maliit na mundo upang makawala sa mahirap na sitwasyong ito. Ginamit niya ang 5 banal na elemento bilang pain upang akitin ang 3 sa makamundong kaharian. Dahil alam ni Alvin na aangkinin ni Great Master Mian ang lahat ng kanyang kapangyarihan kapag kinuha na ni Great Master Mian ang kanyang katawan, tanging ang pagtatalo lamang ang magagawa niya sa pagitan ni na Great Master Mian at Elliot. Alam niya na ang kailangan lang niyang gawin ay magtanim ng binhi ng pagdududa para pagdudahan ni Elliot si Great Master Mian. Hanggat walang tiwala sa pagitan ng dalawa, magagawa niya silang manipulahin para madala siya sa makamundong mundo. Nang panahong iyon, pinakawalan niya ang enerhiya ng World Cleansing Divine Water upang palalimin ang kawalan ng tiwala sa pagitan ni na Elliot at dakilang guro Mian at upang lalong patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Sinamantala niya ang kanilang kasakiman at kay-abangan upang makuha ang gusto niya. Tungkol naman sa planetang pinapuntahan nila ni Alvin, sinasadya niyang pumili ng isa na walang naninirahan kung sakaling sirain ito ni na Elliot at Jeremias dahil sa galit. Tungkol sa pagpatay kay Great Master Mian, naisip ng World Cleansing Divine Water na gamitin ang 5 Elements Divine Soul Devouring Formation. Natural lang, ang pag-set up ng formation ay mangangailangan ng tulong ng lahat ng 5 Divine Elements. Pagdating ni Alvin sa tigang na mundo, binuksan niya ang kanyang maliit na mundo para makaalis ang 5 banal na elemento. Dahil ito ay isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan, ang 5 banal na elemento ay naging maingat. Bukod dito, anuman ang mangyari kay Alvin ay makakaapekto rin sa kanila. Dahil sila ay mga may kamalayang nilalang, natural lamang na mayroon din silang mga damdamin. Matapos ang mahabang panahon na kasama niya, natural lamang na gustuhan din nila siya. Hindi nila siya titigilan at panoorin siyang mamatay. Kaya naman, lahat sila ay nagbigay ng kanilang lahat para maisakatuparan ang plano. Kahit ang parang batang Chaos Divine Earth ay naging seryoso ng walang katulad. Sa huli, ang plano ay naisakatuparan ng walang kamali-mali na nagbigay daan kay Alvin na makatakas mula kina Elliot at Jeremias. Ang malungkot na sigaw ni Jeremias ay lumikha ng isang alon ng enerhiya ng kaluluwa na kumalat sa paligid. Nagamit niya ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa sa lugar na ito, at sa isang isip lamang, tuluyan niyang winasak ang makamundong kaharian. Bagamat ang mga miyembro ng Phantom Clan ay maaari lamang gumamit ng mga soul attack dahil wala silang mga corporeal na anyo, nagawa ni Jeremias na sirain ang mundane realm dahil ang kanyang kaluluwa ay napakalakas kaya nagawa niyang manipulahin ang heaven and earth energy upang sirain ang planeta. Matapos sirain ang planeta, umungol si Jeremias, si Alvin ay nagmula sa kaharian ng Yanhuang, hindi ba? Dahil ganoon nga, wawasakin ko ang buong kaharian ng Yanhuang. Nagsimulang magtipon ng enerhiya si Jeremias habang naghahanda siyang sumugod.
Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Ares bago siya nagmadaling magsalita. Leader ng angkan na si Jeremias, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong sirain ang makamundong kaharian na ito. Tinitigan ni Jeremias si Ares habang ang kanyang intensyong pumatay ay biglang lumalabas sa kanyang katawan. Pinipigilan mo ba ako? Sa tingin mo ba ay kaya mo akong pigilan? Kahit hindi ako interesado na angkinan ang katawan mo, ang pagpatay sa iyo ay napakali lang. Mahinahong sumagot si Ares, alam kong hindi kita mapipigilan. Hinihiling ko lang na pag-isipan mo ang iyong desisyon. Ang kaharian na ito, ang kaharian ng Yanhuang, ay kung saan din ako nanggaling. Mayroon akong mga nakatatanda mula sa lugar na ito na naging mga Diyos, at walang kakulangan ng mga Panginoon ng mga Diyos sa kanila. Marami sa kanila ang may sentimental na halaga para sa makamundong kaharian na ito. Kung sisirain mo ang makamundong kaharian na ito, tiyak na malalaman nila ito. Kapag naibalik na ang mga daanan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at mga kaharian ng Devata, tiyak na hahabulin ka nila. Maraming sikat na tauhan mula sa Yanhuang Realm sa Devata Realms tulad nina Yuhao Alvin, ang emperador ng langit ng Jade Emperor Heaven. Gongsun Xuanyuan, ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven. Sun Wukong, ang dakilang sage na katumbas ng langit. Yang Jian, ang tatlong mata na emperador ng langit. At marami pang iba. Gayun din, maraming kilalang tao mula sa kaharian ng Yanhuang sa kaharian ng mga Diyos. Nariyan sina Panguna Dakila, Nuwe na Dakila, ang tatlong dalisay, at marami pang iba. Pinuno ng angkan na si Jeremias, may punto si Ares, sabi ni Eliot. Galit na galit din siya, ngunit nagawa niyang kumalma. Huwag mong hawakan ang Yanhuang Realm. Mahigit sa kalahati ng mga powerhouse na nakamit ang pagka-Diyos ay mga Panginoon ng mga Diyos. Bukod dito, mayroon pang mas malalakas. Kung sisirain mo ang Yanhuang Realm, tiyak na magagalit sila sa iyo. Sa oras na iyon, hindi lang ikaw, maging ang Phantom Clan ay hindi ligtas. Bukod dito, may ilan sa mga powerhouse na iyon na mahusay sa panghuhula. Madali nilang mahahanap ang iyong kinaroroonan. Maraming tala ng Title Temple tungkol sa mga makamundong kaharian. Dahil ang Yanhuang Realm ay isa sa mga makamundong kaharian kung saan nagmula ang maraming makapangyarihang nilalang, medyo may kaalaman si Eliot tungkol dito. Maaaring hindi pinansin ni Jeremias ang mga sinabi ni Ares, ngunit alam niyang ang mga sinabi ni Eliot ay nararapat sa kanyang atensyon. Kung tutuusin, si Eliot ang Temple Master ng Title Temple na may mahabang kasaysayan. Sige. Hahanapin ko si Berting ngayon. Papatayin ko siya para ipaghiganti ang kapatid ko. Sabi ni Jeremias habang naglalaho ito sa paningin niya. Nang mawala si Jeremias, hindi na itinago ni Eliot ang kasakiman na kumikislap sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang 5 banal na elemento sa katawan ni Alvin. Pagkatapos, humarap siya kay Ares at sinabing, Ares, sana'y itago mo na lang ang tungkol sa pagkakaroon ni Alvin ng lahat ng 5 banal na elemento. May mga kahihinatnan kung matutuklasan kung isiniwalat mo ang bagay na ito. Paanong hindi alam ni Ares na pinagnanasaan ni Eliot ang 5 banal na elemento ni Alvin? Siya mismo ay gulat pa rin na ang isang taong wala pang 700 taong gulang ay nagtataglay ng lahat ng 5 banal na elemento bukod pa sa pagiging napakalakas. Bukod pa rito, ang 5 banal na elemento ay nagtataglay ng matataas na anyo. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naantig, ngunit alam niya mas mabuting pagnanasaan ang mabagay na ito. Hindi palaging isang biyaya ang pagkakaroon ng 5 banal na elemento. Maya-maya, sumagot si Ares, naiintindihan ko. Tumango si Eliot. Isa sa alang-alang ko na ibigay sa iyo ang Chaos Divine Earth kung matagumpay kung makukuha ang kanyang 5 divine elements. Itataas ko rin ang iyong posisyon at hahayaan kang maging Vice Temple Master sa pangunahing Title Temple. Salamat, Temple Master, pasasalamat ni Ares kay Eliot. Sa loob-loob niya, naisip niyang napakaliit ng tsansa ni Eliot na maisakatuparan ang gawaing ito. Bilang isang Buddhist, naniniwala siya sa kapalaran. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalayo ang narating ni Alvin at kung paano nakatakas si Alvin ngayon, naniniwala siyang nasa panig ni Alvin ang swerte. Hindi mapipigilan ng Title Temple ang mabilis na pag-angat ni Alvin sa tuktok. Bukod dito, dahil kay Alvin niya nabawi ang autonomiya sa kanyang katawan, nagpasya rin siyang lumayo kay Alvin. Sigurado siyang hindi siya masisisi ni Alvin sa kanyang mga aksyon kapag ang dakilang Panginoong Mian ang may kontrol sa kanyang katawan.
Temple Master, kung wala nang iba, aalis muna ako, sabi ni Ares. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating si Alvin sa isang kakaibang makamundong kaharian matapos makatakas sa tulong ng 5 banal na elemento. 3,544. Dapat ay ligtas na ako ngayon. Nang madala si Alvin sa magulong espasyo ng enerhiya ng 5 banal na elemento, para siyang isang maliit at nag-iisang bangka sa gitna ng dagat habang may bagyo. Ito ay isang karanasang medyo nakakakaba. Nakahinga lamang siya ng maluwag matapos siyang pumasok sa isa pang makamundong kaharian sa pamamagitan ng isa pang luha sa kawalan. Kung tungkol naman sa 5 banal na elemento, nakabalik na sila sa maliit na mundo ni Alvin matapos siyang ligtas na makarating sa makamundong kaharian. Bagamat mayroon na tayong mas matataas na anyo ngayon, ang pagsira sa kaluluwa ng isang intermediate god, pag-set up ng formation, at paglalakbay sa kalawakan ay nakaapekto sa atin. Kakailanganin nating magpahinga sa pamamagitan ng pagtulog ng mahimbing. Mag-ingat po kayo sa susunod na panahon dahil hindi na tayo makakatulong kapag tayo ay mahimbing na natutulog, seryosong sabi ng World Cleansing Divine Water. Naiintindihan ko. Seryoso rin ang ekspresyon ni Alvin. Alam niyang nakatakas lang siya sa pagkakataong ito dahil sa 5 banal na elemento. Kung wala ang 5 banal na elemento, mamamatay na sana siya, at ang katawan niya ay maaaring sinapian na ng ibang tao. Ayos lang siguro ang Panginoon, di ba? Naisip ni Alvin habang humihinga ng malalim. Gusto niyang bumalik sa solitary destructive heaven sa lalong madaling panahon para masubukan niyang kontakin ang kanyang amo. Bukod dito, dati, sinabi ng kanyang amo na aalis siya sa impyerno ng Azure pagkatapos maging hari ng Diyos. Ngayon na ang kanyang amo ay naging hari ng mga Diyos, marahil, ang kanyang amo ay nakabalik na sa palasyo ng langit ng solitary destructive heaven. Pagdating ni Alvin sa solitary destructive heaven, nagpadala siya ng mensahe kay Berting. Gayunpaman, nang hindi siya nakatanggap ng tugon, nagpadala na lang siya ng mensahe kay Elder Hal. Tuwang-tuwa si Elder Hal nang matanggap ang mensahe ni Alvin. Sinabi niya, natutuwa akong maayos ka, batang Panginoon. Inutusan kami ng Panginoong Emperador sa langit na ilipat ang iyong pamilya at mga kaibigan palayo sa palasyo ng langit. Nakatira sila ngayon sa hilaga ng nag-iisang mapangwasak na langit. Matapos matanggap ang mga koordinasyon mula kay Elder Hal, hinanap ni Alvin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang makita niya ang kanyang mga magulang, sina Rosa at Raymond. Ang kanyang asawa at mga anak, sina Megan, Kristen, at Vilma. At ang iba pa, nakahinga siya ng maluwag. Bukod sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang Panginoon, nag-aalala rin siya para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa wakas ay nakaramdam siya ng mas panatag na loob matapos makitang ligtas at maayos ang kanilang kalagayan. Nagpadala si Alvin ng isa pang mensahe kay Elder Hal matapos kumpirmahing ligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nasaan ang aking Panginoon? Bakit hindi ko siya makontak? Sinabi ng Panginoong Emperador sa langit na pupunta siya sa lupain ng mga patay, sagot ni Elder Hal. Lupain ng mga patay. Natigilan si Alvin. Alam niyang ang Phantom Clan ay matatagpuan sa lupain ng mga patay, at hindi mahirap malaman ang layunin ng kanyang Panginoon sa pagpunta sa lupain ng mga patay. Gayunpaman, ang lupain ng mga patay ay isa sa mga pinakanakamamatay na lugar sa Devata Realms. Bagamat ang kanyang Panginoon ay isang hari ng mga Diyos na ngayon, sapat ba ang lakas ng kanyang Panginoon upang maghayganti mula sa Phantom Clan? Ang lupain ng mga patay ay hindi lamang isa sa 7 pinakamalalang lugar sa kaharian ng mga Devata, kundi ito rin ang 5 pinakamalalang lugar sa kaharian ng mga Devata. Hindi ito ang unang paglalakbay ni Berting sa lupain ng mga patay. Dati, pumunta siya rito para galugarin ang lugar na ito, ngunit sa pagkakataong ito, may layunin siyang dumating. Ang kanang multo. Matapos ang ilang panahon ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Berting ang Phantom Clan. Hindi siya pumunta sa ari-arian ng clan. Sa halip, humanap siya ng isang taong gagawa ng isang gawain para sa kanya. Binigyan niya ang tao ng isang floating image pearl at sinabihan ang taong iyon na ibigay ang floating image pearl sa mga kataas-taasang elder ng Phantom Clan. Nang dumating ang floating image pearl, na naglalaman ng isang nakakagulat na recording, sa Phantom Clan, parang isang bomba ang inihulog sa angkan. Agad na nasira ang kapayapaan sa angkan. May katawan ng tao ba si Mien?
Nang makita ang recording sa floating image pearl, agad na nagpatawag ng pulong ang iilang Supreme Elders. Hindi lang alam ng ating kasalukuyang pinuno ng angkan, si Jeremias, ang ginawa ni Mian at ang pagtatago nito sa atin, kundi tinulungan din niya ang kanyang kapatid na sakupin ang isang tao. Si Jeremias ay aalisin na ngayon sa kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan. Bukod doon, siya ay palalayasin din mula sa angkan. Sa katunayan, posibleng ang pekay ng mga recording sa floating image pearls. Gayunpaman, ang mga Supreme Elder ng Phantom Clan ay mga advanced King of Gods kaya masasabi nila sa isang sulyap lang kung peke ang recording o hindi. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit sila sa ginawa ng magkapatid. Marami rin sa mga miyembro ng angkan ang nagulat sa balitang ito, at marami sa kanila ang may parehong pananaw gaya ng mga kataas-taasang matatanda ng angkan. Tutal, mula pagkabata, tinuruan silang lahat na bawal ang pagkakaroon ng pisikal na katawan. Matapos maisakatuparan ang kanyang misyon sa Land of the Dead, inilabas ni Berting ang Soul Pearl ni Alvin. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Buhay pa si Little Alvin. Bagamat pinasabog niya ang kanyang batas ng clone ng mundo para bigyan ng oras si Alvin para makatakas si Alvin, hindi niya inisip na mataas ang tsansa ni Alvin na makatakas. Sa katunayan, nagsimula na siyang magplano kung paano ipaghihiganti ang kanyang disipulo. Pagkatapos umalis sa Land of the Dead at makarating sa Solitary Destructive Heaven, agad na nagpadala ng mensahe si Berting kay Alvin. Guru, kasama ko si Elder Hal. Mabilis na tugon ni Alvin. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang mensahe. Guru, malamang na sinusubaybayan ka na ngayon ni Jeremias. Sa tingin ko ay mas ligtas para sa iyo na manatili sa impyerno ng Azure ng ilang panahon. Bagamat alam ni Alvin na ang kanyang amo ay lubos na may talento, si Jeremias ay isang intermediate King of Gods na bihasa sa mga soul attack. Mahirap para sa kanyang amo na talunin si Jeremias sa kanyang kasalukuyang antas. Babalik ako sa impyerno ng Azure ngayong nakumpirma kung ligtas ka na. Sabi ni Berting. Malinaw na nag-aalala siya ng husto para kay Alvin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, mabilis na pagpapatibay ni Alvin sa kanyang Panginoon. Maya-maya, nagtanong si Berting nang may pagtataka, paano ka nakatakas? Ang malayang kaharian na kinaroroonan ng pangunahing templo ng titulo ay nilikha ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Imposibleng makatakas ka mula sa lugar na ito. Bagamat pinasabog ni Berting ang kanyang clone para bigyan ng oras si Alvin na makatakas, hindi niya inisip na mataas ang tsansa ng tagumpay. Kaya naman, nagulat siya nang matuklasan niyang nakatakas pala si Alvin. Guru, tinulungan ako ng 5 banal na elemento. Tapat na sagot ni Alvin. Ang 5 banal na elemento. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Berting. Pagkatapos, nag-aalala siyang nagtanong, inilantad mo ba ang pagkakaroon ng 5 banal na elemento? Hindi, walang pag-aalinlangang sagot ni Alvin. Itinuring niya itong isang puting kasinungalingan. Nagsinungaling siya dahil alam niyang nanghina ang kanyang Panginoon dahil sa pagkawasak ng kanyang batas ng clone ng mundo. Malamang na nasugatan din ang banal na kaluluwa ng kanyang Panginoon dahil sa epekto ng pagkawasak ng clone. Aabutin ng ilang panahon bago gumaling ang kanyang Panginoon at muling buuin ang clone mula sa batas ng mundo. Nang maalala niyang balak pala ni Jeremias na patayin ang kanyang Panginoon, nagpasya siyang magsinungaling dahil alam niyang hindi mananatiling walang ginagawa ang kanyang Panginoon kung sakaling malaman ng kanyang Panginoon na nabunyag ang pagkakaroon ng kanyang 5 banal na elemento. Magaling! Nakahinga ng maluwag si Berting nang marinig ang sagot ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, babalik na ako sa impyerno ng Azure ngayon. Kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa dulo ng Devata Realm, at padalhan mo ako ng mensahe mula roon. Sige. Matapos makapasok si Berting sa impyerno ng Azure, isang malinaw na enerhiya na malabo ang hugis ng tao ang lumitaw. Ito ay walang iba kundi si Jeremias, ang dating pinuno ng angkan ng Phantom Clan. Sus Mariosep. Malapit na ako. Ungol ni Jeremias. Nakakalungkot na isa lamang akong hari ng mga Diyos kaya ang mga kaluluwang nakasalamuha ko lang ang masusubaybayan ko. Kung ako ay isang Panginoon ng mga Diyos, masusubaybayan ko ang aking mga target sa pamamagitan ng mga markang naiwan sa mga soul pearls. Sa katunayan, ang taong pinakagustong patayin ni Jeremias ay hindi si Berting, kundi si Alvin.
Hindi magiging mahirap para sa kanya na makuha ang Soul Pearl ni Alvin at sundan si Alvin kung siya ay isang Panginoon ng Diyos. Sayang, hindi siya sapat ang lakas. 3,545. Bagamat ang mga miyembro ng Phantom Clan ay maaari lamang maging Advanced King of Gods, may ilang mga exception sa mahabang kasaysayan ng clan na nagawang maging Lords of Gods. Sa katunayan, sa pamamagitan ng ilang natatanging miyembro ng clan na ito na pagtanto ng iba na kaya nilang subaybayan ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng Soul Pearls ng mga mas mahihina kaysa sa kanila. Naging tanyag sila dahil sa kanilang mga kasanayan kaya marami ang maghahanap sa kanila upang makahanap ng isang tao. Sa oras na ito, sa wakas ay nakaalis na si Jeremias sa impyerno ng Azure matapos niyang mabigang mahanap si Berting. Galit siyang bumulong, Berting, gusto kong makita kung gaano katagal ka maaaring magtago sa impyerno ng Azure. Napakabilis ng kanyang cultivation kaya hindi ako maaaring magpabeye sa aking cultivation. Kung siya ay magiging isang intermediate King of Gods bago ako maging isang advanced King of Gods, hindi ko siya mapapatay kahit na masundan ko pa siya, naisip ni Jeremias sa sarili. Dahil dito, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagbabalik sa Land of the Dead para makapag-cultivate siya sa lalong madaling panahon. Naisip ni Jeremias na baka gumaan din ang pakiramdam niya pagbalik niya sa lupain ng angkan. Hindi niya inaasahan na haharanggan siya ng dalawang makapangyarihang elder sa sandaling makabalik siya. Elder Mike Hen? Elder Mew? Anong ginagawa mo? Tanong ni Jeremias, nalilitong. Ang dalawang miyembro ng Phantom Clan na humaharang kay Jeremias ay ang mga Supreme Elder ng clan. Sila ay mga advanced na hari ng mga Diyos kaya mas malakas sila kaysa kay Jeremias. Kung gusto nilang patayin si Jeremias, hindi makakatakas si Jeremias sa kanyang kamatayan. Jeremias, pinatalsik ka na sa angkan, walang ekspresyong sabi ni Mike Hen. Napatalsik. Nagulat si Jeremias. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang maisip niya si Berting. Sigurado siyang ipinaalam na ni Berting sa mga Supreme Elder ng angkan ang tungkol sa pagkakaroon ng pisikal na katawan ng kanyang kapatid at ang papel nito sa pagtulong sa kanya. Sinubukan ni Jeremias na kumalma bago nagtanong, bakit, Elder Mike Hen? Jeremias, sa tingin mo ba ay hindi namin alam ang ginawa ninyo ni Mien? Nagyelo ang tingin ni Mike Hen. Alam ni Jeremias na tama ang kanyang haka-haka. Walang duda na ibinunyag siya ni Berting. Magugulat na hindi siya pinalayas ng angkan matapos malaman ang tungkol sa bagay na iyon. Maya-maya, nagkunwaring walang alam si Jeremias at nag-aalalang nagtanong, Elder Mike Hen, Elder Mew, anong nangyayari? Kahit gusto mo akong paalisan sa angkan, dapat mo pa ring sabihin sa akin kung bakit, di ba? Nang marinig ang mga salitang ito, Mew, na tahimik lang sa lahat ng oras na ito, ay umiling at sinabing, Jeremias, tumigil ka na sa pagkukunwari. Walang silbi yan. Kahit hindi natapos ni Mian ang pag-aari, nilalabag pa rin nito ang mga batas ng angkan. Dapat lang siyang mamatay para doon. At ikaw, hindi mo lang siya pinakawalan, sinubukan mo rin siyang tulungan na magkaroon ng pisikal na katawan. Lalong lumamig ang boses ni Mew habang patuloy niyang sinasabi, hindi ka kwalipikadong maging leader ng angkan ng Phantom Clan, at hindi ka na tinatanggap dito. Sino ang nanira sa akin at sa kapatid ko? May ebidensya ba? Galit na tanong ni Jeremias. Kung walang alam ang isang tao tungkol dito, iisipin niyang mali ang pagkakaakusa sa kanya. Gusto mo ba ng ebidensya? Nakangising sabi ni Mew. Sa isang pag-iisip lamang, lumitaw ang isang floating image pearl na nagpapakita ng mga eksena sa pangunahing title temple kung saan gustong angkinan ni Great Master Mian si Alvin at tinutulungan siya ni Jeremias sa pamamagitan ng pagpapanatiling abala ni Berting. Hindi lamang ang mga eksena ang naitala, kundi pati na rin ang kanilang mga boses. Bago pa man makapagsalita si Jeremias, lumalim ang ngisi ni Mew bago niya sinabi, hulaan ko. Gusto mo bang sabihing peke ito, di ba? Huwag ka nang mag-alala. Magpapakatangge ka lang. Sa katunayan, hindi balak sabihin ni Jeremias na peke ito. Kung peke man ito, matagal na sana itong natukoy ng mga kataas-taasang nakatatanda. Sa wakas, nagpa siya si Jeremias na pahinay ng kanyang saloobin. Mga kataas-taasang nakatatanda, namatay na ang aking kapatid. Posible pa bang kalimutan na natin ang bagay na ito? Wala nang ibang mas angkop na mamuno sa angkan kaysa sa akin.
Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pangako kong pamumunuan ko ang angkan sa mas mataas na antas. Ayaw umalis ni Jeremias sa Phantom Clan. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging leader ng clan ng Phantom Clan. Jeremias, biro lang ba ito para sa iyo? Sabi ni Mew, Naple AS ka na. Hindi ka na tinatanggap ng angkan. Ito na ang pinal. Hindi na mababago ang aming desisyon. Kung maglalakas loob kang pumasok sa aming lupain, hindi kami magdadalawang isip na palayasin ka. Bukod doon, kung malaman naming mayroon kang pisikal na katawan sa hinaharap, hahabulin ka namin at papatayin. Pinakamabuting mag-ingat ka. Umalis ka na ngayon. Lubog na lugmok sa kawalan ng pag-asa si Jeremias habang napipilitin siyang umalis. Hindi niya inakala noong umalis siya sa angkan kanina na iyon na ang huling pagkakataon niya sa angkan. Kahit alam niyang mali siya, naisip niyang masyadong mabigat ang parusa. Sa katunayan, hindi kailanman sumang-ayon si Jeremias sa ginawa ni Mian na angkinan ng ibang tao. Tinulungan lamang niya si Mian dahil sa pagmamahal ng pamilya. Nilinaw pa niya kay Mian na ito na ang huling pagkakataon na tutulungan niya si Mian. Hindi niya kailanman nakalimutan na siya ay miyembro ng Phantom Clan. Gayunpaman, tingnan ang ginawa sa kanya ng clan. Inalis nila siya sa kanyang posisyon at pinatalsik. Dahil sa lahat ng mga iniisip na ito, ang kanyang kawalan ng pag-asa ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Sige. Dahil napakabilis mo akong hatulan at kumbinsido kang makasalanan ako, papatunayan kong tama kayong lahat at ipapakita ko sa inyo kung ano ang isang makasalanan sa angkan. Nakalimutan na ni Jeremias ang kanyang kawalan ng pag-asa at naging determinado. Pagkatapos kong magkaroon ng pisikal na katawan, babalik ako sa angkan at lalamunin ang lahat upang makalusot at maging isang Panginoon ng mga Diyos. Sa oras na iyon, kahit na magkaroon pa ng isa pang tagumpay si Berting, wala na siyang magagawa sa akin. Habang nilisan niya ang lupain ng mga patay patungo sa isa sa mga kaharian ng Devata, nagsimula siyang gumawa ng mga plano para sa kanyang sarili. Kailangan ko ng katawan ngayon. Perpekto ang katawan ni Alvin, pero kakaiba. Nawasak talaga si brother yan nang sinubukang angkinan siya. Hindi ko siya kayang angkinan. Bukod dito, plano ko siyang patayin para ipaghiganti ang kapatid ko. Mapapahiya sana si Alvin kung narinig niya ang mga sinabi ni Jeremias. Tutal, nananaginip lang naman si Jeremias kung akala niya ay kaya niyang angkinan ang katawan nito. Dapat ko munang hanapin si Temple Master Eliot. Sigurado akong mabibigyan niya ako ng mga angkop na kandidato para sa akin. Dahil doon, pumunta si Jeremias sa sangay ng Title Temple sa Devata Realm kung nasaan siya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at ipinakita ang kanyang nakakatakot na lakas, na siyang nagpatakot sa Branch Temple Master. Hindi nag-aksaya ng oras ang Branch Temple Master at dali-daling nakipag-ugnayan sa pangunahing Title Temple. Hindi naggal at muling nagkita sina Jeremias at Eliot. Pinuno ng angkan na si Jeremias, ano ang dahilan kung bakit ka nandito ulit? Tanong ni Eliot nang hindi nagpapaligoy-ligoy. Isang bahid ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Jeremias habang nakatingin siya kay Eliot. Perpekto sana kung maangkin niya si Eliot. Kung magtatagumpay siyang angkinan si Eliot, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa templo ng titulo. Gayunpaman, alam ni Jeremias na isa lamang itong panaginip. Mahirap na lubusang angkinan ang isang taong kasing lakas niya. Isang magandang halimbawa nito ay kung paano nabigo si Mian, isang elementaryong Diyos, na lubusang angkinan si Ares, na isang 10 direksyon na Celestial Emperor noong panahong iyon. Magtatagumpay sana si Mian kung isa siyang Intermediate God. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang elementaryong Diyos at isang 10 direksyon na Celestial Emperor ay nagpahirap kay Mian na lubusang angkinan si Ares. Dahil dito, si Jeremias, na ang lakas ay mas malapit pa sa kay Eliot, ay walang duda na alam niyang hindi niya lubos na maangkin si Eliot. Kahit na isa siyang advanced na hari ng Diyos, hindi siya kumpiyansa na lubos niya maangkin si Eliot. Prangkang sumagot si Jeremias, naghahanap ako ng mapapangasawa. May naiisip ka bang karapat-dapat na tao? Dahil sa malawak na impluensya ng Title Temple, sigurado akong may kilala kang karapat-dapat na tao. Bahagyang natigilan si Eliot sa sinabi ni Jeremias.
Hindi ba't tutol ka sa pagkakaroon ng pisikal na katawan kanina? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Anong nangyari? Sa isip ni Elliot Wu, iniisip pa rin niya na si Alvin ang pinakamahusay na kandidato. Hindi mahalaga kung si Mien o si Jeremias ang sumapi sa kanya. Dati ay walang interes si Jeremias na angkinan si Alvin dahil sa kanyang kapatid, ngunit hindi naniniwala si Elliot na ito ay taos-puso. Kung tutuusin, kung isa sa alang-alang ang mataas na potensyal ni Alvin, hindi niya inisip na ang pagmamahalan ng magkapatid ay kayang tiisin ang tukso ng isang perpektong katawan. 3,546. Temple Master Wu, tumingin si Jeremias kay Elliot Wu at walang pakialam na sinabi, ang title temple ay umiral na simula pa noong simula ng Devata Realms. Bilang Temple Master, sigurado akong marami kang alam. Malinaw mong alam ang saloobin ng Phantom Clan sa mga miyembrong may pisikal na katawan. Tumanggaw si Elliot. Oo nga't marami siyang alam tungkol sa Phantom Clan. Alam niyang ang mga bihirang Lords of Gods mula sa Phantom Clan ay hinahanap-hanap din ng mga makapangyarihang puwersa noon. Sa katunayan, ang mga miyembro ng clan na ito ay naibenta pa nga sa napakamahal na presyo sa mga subasta sa Realms of Gods. Hindi na ako ang leader ng angkan ng Phantom, tapat na sabi ni Jeremias. Bahagyang nagulat si Elliot sa revelasyon na ito. Nagulat din siya nang matuklasan niyang sinapian ni Mian si Ares, ang branch temple master ng sangay ng title temple sa Pavilion Shaft Heaven. Tutal, alam niyang bawal para sa mga miyembro ng Phantom Clan na sapian ang ibang tao. Ang mga miyembrong ito ay tutugisin at papatayin. Nang makita niyang tinutulungan ni Jeremias si Mian ngunit hindi nagpakita ng interes na sabihan si Alvin, alam niyang tinutulungan lamang ni Jeremias ang kanyang kapatid ngunit sinusubukan pa ring sundin ang mga patakaran ng Phantom Clan. Bukod dito, bakit isusuko ni Jeremias ang kanyang komportableng posisyon bilang pinuno ng clan para sakinin si Alvin? Hindi niya talaga inaasahan na aalisin si Jeremias sa kanyang posisyon sa huli. Hindi na ikaw ang pinuno ng angkan. Sa tingin mo ba hihingi ako ng tulong sa iyo na makahanap ng angkop na katawan na aking maangkin kung ako pa rin ang leader ng angkan ng Phantom? Tanong ni Jeremias bilang tugon. Dahil ba kay Mien? Tanong ni Elliot. Hindi, dahil iyon kay Berting. Masungit na sabi ni Jeremias, pumunta siya sa Land of the Dead at ibinunyag ang mga bagay-bagay namin ni Mien sa angkan. Dahil dito, tinanggalan ako ng posisyon at pinatalsik sa angkan. Berting. Tanong ni Elliot na may pagtataka, kahit na ibunyag ka niya, hindi dapat gumawa ng ganoon kalakas na desisyon ang angkan ng walang ebidensya, tama ba? Paano mo nalaman na wala siyang ebidensya? Sagot ni Jeremias. Paano siya nagkaroon ng ebidensya? Sumabog ang clone niya, sabi ni Elliot. Mayroon siyang pares ng magkakaugnay na floating image pearls na pinanday ng isang taong mas malakas kaysa sa Lords of Gods. Kahit na masira ang isa sa mga floating image pearls, ang mga recording ay naipadala na sa isa pang floating image pearl. Dapat mong malaman na ang magkakaugnay na floating image pearls ay nagpapadala ng mga recording ng real-time dahil sa espesyal na material na pinagkunan ng mga ito. Gulat na bulalas ni Elliot, si Berting ay may pares ng magkakaugnay na floating image pearls na hinulma ng isang taong kahit papaano ay kasing lakas ng isang Panginoon ng Diyos. Ang mga linked floating image pearls ay matatagpuan lamang sa Realms of Gods. Tutal, tanging ang mga Lords of Gods o mas malakas pa ang makakagawa nito. Bukod sa pagpapadala ng mga recording ng real-time, hindi tulad ng floating image pearl sa Devata Realms, maaari rin silang mag-record ng mga tunog. Paano hindi mabibigla si Berting na si Berting ay may hawak na pares ng linked floating image pearls gayong si Berting ay hindi pa nakapunta sa Realms of Gods? Siguro nakuha niya ang mga iyon sa impyerno ng Osiris, seryosong sabi ni Jeremias, kahit ang title temple ay mayroon lamang ilang pares ng magkakaugnay na floating image pearls, tama ba? Bukod dito, isang beses lang ang mga iyon magagamit. Tumanggaw si Elliot. Dati ay maraming pares ng magkakaugnay na floating image pearls ang title temple. Gayunpaman, dahil minsan lang ito magagamit, sa kasalukuyan, 4 na pares na lang ang natitira sa title temple. Dahil natamo ni Berting ang pagiging Diyos sa impyerno ng Osiris, malamang ay nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang pangyayari roon.
Hindi na nakakapagtaka na nakakuha siya ng isang pares ng magkakaugnay na floating image pearls. Nang matuntin ko siya dati, natuklasan kong bumalik na naman siya sa impyerno ng Azure. Nakakatawa na tinatrato niya ang impyerno ng Azure na parang kanyang bakuran. Galit na sabi ni Jeremias. Bumalik na naman siya sa impyerno ng Azure. Nawala ng malay si Elliot. Maya-maya, sinabi niya ng may bahid ng takot, ang kanyang hindi inaasahang engkwentro ay tiyak na kakaiba para maging isang elementaryong hari ng mga Diyos sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil bumalik siya sa lugar na iyon, nangangahulugan ito na hindi pa tapos ang kanyang hindi inaasahang engkwentro. Kung patuloy niyang palalakasan ang kanyang cultivation base, hindi magtatagal at malampasan kanya. Alam ko, pantay na sagot ni Jeremias, hanapan mo ako ng isang taong hindi pangkaraniwang kayang angkinan, at hindi na natin siya kailangang alalahanin pa. Plano mong. Natural na naunawaan ni Elliot ang intensyon ni Jeremias. Sa oras na ito, biglang may narinig na boses mula sa labas. Maestro ng templo, nais po kayong makita ni Sydney. Kadalasan, matutuwa si Elliot sa pagbisita ng kanyang kahalili, si Sydney. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang emosyon niyang sinabi, abala ako. Sabihin mo sa kanya na pumunta at makipagkita sa akin bukas. Naramdaman ni Jeremias ang hindi mahahalatang pagbabago sa boses ni Elliot. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang biglang lumabas ang kanyang makapangyarihang banal na kamalayan. Nang makita ito, sumigaw si Elliot, maawa po kayo. Siya ang aking kahalili. Maghahanap ako ng isang taong kasing talentado niya para sa inyo. Hayaan nyo na lang siya. Alam ni Elliot na tiyak na interesado si Jeremias na angkinan si Sydney kaya sinubukan niyang paalisin si Sydney. Hindi na kailangan yan. Kontento na ako sa katawang ito. Malamig na sabi ni Jeremias. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Elliot. Jeremias, huwag kang sumobra. Balak mo bang gawing kaaway ang templo ng titulo? Temple Master, bakit ka ba naiinis? Maghanap ka na lang ng ibang kahalili, walang pakialam na sabi ni Jeremias bago ito nawala, hinabol si Sydney. Sa isang liblib na bundok sa nag-iisang mapangwasak na langit. Sa sandaling nakilala ni Alvin ang mga kaibigan ng kanyang pamilya sa solitary destructive heaven, pinabalik niya sila sa kanyang maliit na mundo. Nagulat sina Daylan at Diana, na unang beses na nakapasok sa maliit na mundo ni Alvin. Napakayaman ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa dito. Iyan ba ang 5 banal na elemento? Nabigla ang mag-asawa sa kayamanan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa at sa mga guhit ng makukulay na enerhiya na nakapalibot sa banal na puno ng buhay. Sa oras na ito, ang 5 banal na elemento na nagpapagaling ay mas malabo kaysa dati. Bagamat nakaramdam ng ginhawa si Alvin matapos makabalik ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang maliit na mundo, mabigat ang kanyang loob. Napilitan si Master na bumalik muli sa impyerno ng Azure, at nabunyag na ang aking 5 banal na elemento. Tiyak na nag-iisip si Elliot ng mga paraan upang makuha ang aking 5 banal na elemento ngayon. Para sa kanya, ang 5 banal na elemento ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa aking Space Sword daw o Space Mastery daw. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos taglayin ang 5 banal na elemento, madaling mabubuo at mauunawaan ng isang tao ang 4 na daw ng langit at lupa. Bukod dito, kung taglay ng isang tao ang pinakamataas na anyo ng 5 banal na elemento, lubos niyang makakabisado ang 4 na daw ng langit at lupa. Nasa krisis si Alvin ngayong nalantad ang 5 banal na elemento. Dati, maaari pa rin siyang umasa kay Berting. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi lamang ang clone ni Berting ang nawasak, kundi pati na rin ang kaluluwa ni Berting ay nasugatan. Matagal bago gumaling si Berting. Nangangahulugan ito na mula ngayon, ang sarili na lamang niya ang maaari niyang asahan. Malawak ang impluensya ng Title Temple sa Devata Realms. Hindi magtatagal at mahahanap nila ako kung lalabas ako. Gayunpaman, maaari akong magtago magpakailanman. Para mapataas ang aking cultivation base, maaari ko lang itago ang aking sarili. Bagamat hindi ako isang 10 Directions Celestial King, malayo pa rin ako sa pagka-goodhood. Mukhang sa 9 Serenities battlefield ko lang gugulin ang aking oras sa ngayon. 3,547.
Ang Purgatory Battlefield at Nine Serenities Battlefield ay mga malayang kaharian na nilikha ng banggaan sa pagitan ng mga realms of the gods na nangyayari kada 10,000 taon. Medyo katulad ang mga ito sa Realms of Gods, Realms Battlefield. Gayunpaman, ang Realm Battlefield ay isang paraan para sa mga supreme powerhouses upang libangin ang kanilang mga sarili, panoorin ang mga Diyos na nagpatayan upang makakuha ng mga cultivation resources, mga hindi inaasahang engkwentro, at mga kayamanan. Hindi tulad ng Realm Battlefields, ang Purgatory Battlefield at ang Nine Serenities Battlefield ay hindi puno ng mga kayamanan o mga hindi inaasahang engkwentro dahil ang mga ito ay resulta lamang ng banggaan sa pagitan ng mga Realms of Gods. Sa iba't ibang paraan, ang Purgatory Battlefield, ang Nine Serenities Battlefield, at ang Realm Battlefield ay pawang may kaugnayan sa mga Supreme Powerhouse. Gayunpaman, ang mga Supreme Powerhouse ay nakatuon lamang sa Realm Battlefield at iniwan ang Purgatory Battlefield at Nine Serenities Battlefield sa kanilang pagkawasak. Gayunpaman, dahil sa paghihigpit sa cultivation base sa Purgatory Battlefield at sa Nine Serenities Battlefield, unti-unti silang naging training ground para sa mga Celestial Lord at Celestial Emperor mula sa lahat ng Devata realms. Dati, si Alvin ay pumunta rin sa Purgatory Battlefield kung saan maraming makapangyarihang Celestial Lords ang nagtitipon. Ang ilan sa kanila ay nagtataglay pa nga ng mga Divine Elements. Dahil sa mga katangian ng kaharian, lahat sila ay ligtas na nakapagpapakita at nakapaggamit ng kanilang mga divine elements. Noong panahon niya sa Purgatory Battlefield, nagawa rin ni Alvin na paunlarin ang kanyang 5 divine elements. Tulad ng kung paano ang Purgatory Battlefield ay parang entablado para sa mga Celestial Lord, ang Nine Serenities Battlefield ay parang entablado para sa mga Celestial Emperor. Ang ranggo sa larangan ng digmaan ay naging paraan din ng Title Temple upang sukatin ang lakas ng mga Celestial Emperor. Ang pinakamababang ranggo ay ang 1-star God of War habang ang pinakamataas na ranggo ay ang 9-star God of War. Kadalasan, ang 1-star Gods of War ay kasing lakas ng mga ordinaryong tinatawag na Celestial Emperors habang ang 9-star Gods of War ay ang 10-direction Celestial Emperors na nasa bingit ng pagka-Diyos, o kilala rin bilang demigods. Maraming Diyos mula sa Title Temple ang nasa Devata realms. Sa lakas ko ngayon, hindi ko sila kayang labanan. Dahil sa mga paghihigpit sa Nine Serenities Battlefield, hindi ito makapasok ng mga Diyos. Ibig sabihin, kahit magpadala pa ang Title Temple ng kahit sino para habulin ako sa larangan ng digmaan, isa na lang itong 9-star God of War. Kaya, ligtas na lugar para sa akin ang larangan ng digmaan. Hindi praktikal para sa akin na magtago sa Devata realms. Kailangan ko ng lugar para ligtas na mag-cultivate at para makakuha ng karanasan. Mukhang ang pagpunta sa Nine Serenities Battlefield ang pinakamagandang opsyon ko ngayon. Matapos makapagdesisyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin at nagpaalam na kina Elder Hal at Edmund bago siya dali-daling umalis sa solitary destructive heaven. Walang magawang panoorin ni na Elder Hal at Edmund ang pag-alis ni Alvin. Wala na silang magagawa para tulungan siya ngayon dahil nalampasan na niya sila. Elder Hal, sigurado akong hindi mo inaasahan na ang binatang nakilala mo sa mundong ito ay makakamit ng ganito kalaki sa loob lamang ng ilang daang taon, hindi ba? Tanong ni Edmund. Tumango si Elder Hal. Tama ka. Nang makita ang kanyang mga nagawa, hindi ko maiwasang maramdaman na nabuhay ako ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Dapat nating pagsikapan pa ang ating cultivation. Kung hindi, lalawak lang ang agwat sa pagitan ng ating lakas at ng Young Master, buntong hininga ni Edmund. Ang malayang kaharian kung saan matatagpuan ang pangunahing templo ng titulo ay tinawag na kaharian ng Diyos. Ito ay ipinangalan sa nagtatag ng templo ng titulo. Ang malawak na lupain na natural na sumasakop sa malayang kaharian ang siyang pangunahing templo ng titulo. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan sa estate, 2 hanay ng mga upuan ang nakaayos ng magkaharap sa kaliwa at kanang bahagi. Sa oras na ito, 2 tao ang nakaupo sa gitna ng 2 hanay ng mga upuan, magkaharap. Ang taong nakaupo sa kaliwa ay si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple habang ang taong nakaupo sa kanan ay isang binata. Kung naroon si Alvin, makikilala niya agad ang binata. Ang binata ay walang iba kundi si Sydney na nakilala niya noong labanan ng mga henyo ng Devata Realms.
Bilang kahalili ni Eliot, si Sidney ang batang Panginoon ng templo ng titulo. Dahil sa kanyang senyoridad, kinailangang maging magalang si Sidney kay Eliot, at karaniwan siyang nakatayo habang nakaupo si Eliot. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Sidney ay nakaupo ng marahan at nakakross ang mga binti sa tapat ni Eliot. Gusto kong pumasok sa Nine Serenities battlefield, sabi ni Sidney sa paraang walang respeto. Hindi naman nagalit si Eliot sa kawalan ng respeto ni Sidney. Bahagya lang niyang itinaas ang kanyang kilay habang nagtatanong, makakapasok ka ba sa larangan ng digmaan? Bagamat ang katawan mo ay sa isang emperador ng 10 direksyon sa langit, ang kaluluwa mo ay sa isang hari ng mga Diyos na nasa pagitan. Hindi mo malalampasan ang mga limitasyon ng larangan ng digmaan. Maliwanag, si Sidney ay sinapian na ni Jeremias, ang dating pinuno ng angkan ng Phantom Clan, na isang intermediate king of gods. Kalahating taon na ang nakalilipas, nagkataong binisita ni Sidney si Eliot habang naroon si Jeremias. Nang panahong iyon, kumbinsido si Jeremias na si Sidney ang perpektong taong dapat saniban. Sa kabila ng mga pagtutol ni Eliot, sinaniban pa rin ni Jeremias si Sidney at minana ang mga alaala at pag-unawa ni Sidney sa mga batas. Bagamat hindi nasiyahan si Eliot sa mga ginawa ni Jeremias, wala na siyang magagawa. Hindi niya kayang patayin si Jeremias ngayong sinapian na ni Jeremias si Sidney maliban na lang kung gusto rin niyang sirain ang katawan ni Sidney. Matapos angkinan si Sidney, nakipagkasundo si Jeremias sa templo ng titulo dahil alam niyang makakatulong ito sa kanyang cultivation. Nang panahong iyon, sinabi ni Jeremias, kailangan kong patayin si Alvin kahit ano paman. Ang Clear Heavens Divine Wood lang ang gusto ko. Ang Title Temple ang makakakuha ng iba. Kapalit ng 4 na Divine Elements, kailangan akong tulungan ng Title Temple na makamit ang pagkadiyos sa lalong madaling panahon. Dahil sinakop na ni Jeremias si Sidney, ang kanyang cultivation base ay nalilimitahan na ngayon ng cultivation base ni Sidney, na siyang nasa isang 9 Palaces Celestial Emperor. Kaya naman, hindi kayang sabayan ng pisikal na katawan ni Jeremias ang kanyang kaluluwa na isang intermediate king of gods. Sa kabila ng paghihigpit mula sa kanyang pisikal na katawan, napakalakas pa rin ang kanyang mga soul attack. Dahil sa kasunduang ito, hindi nag-aksaya ng panahon sina Eliot at ang Title Temple para makakuha ng isa pang exploding element celestial fruit para kay Jeremias. Inabot sila ng halos 1 buwan bago nila nakuha ang prutas. Matapos kainin ang exploding element celestial fruit, matagumpay na naging 10 Direction Celestial Emperor si Jeremias pagkalipas ng kalahating taon. Siyempre, alam ko ang mga paghihigpit ng Nine Serenities battlefield, walang pakialam na sabi ni Jeremias. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya sa tonong puno ng kayabangan, ang mga miyembro ng Phantom Clan ay maraming mga panlilinlang, kung tutuusin. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Jeremias, biglang nawala ang mayabang na ekspresyon nito at napalitan ng galit na parang may naalala siya. Tumanggaw si Eliot. Maaaring gumana iyan. Gayunpaman, kapag naselyuhan mo na ang iyong kaluluwa, hindi mo na ito maaalis sa pagkakaselyo kapag nasa Nine Serenities battlefield ka na. Kung maaalis mo ito sa pagkakaselyo, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging epekto nito? Maaari itong maging kasinggan ng pagkatapon mula sa larangan ng digmaan hanggang sa kasing seryoso ng agarang pagkamatay. Bakit ko kailangang itago ang kaluluwa ko doon? Walang pakialam na tanong ni Jeremias. Muling naalala ni Eliot na sinapian si Sidney ni Jeremias. Bagamat pisikal na isa na lamang si Jeremias bilang isang 10 Direction Celestial Emperor ngayon, dahil sa kanyang karanasan at pag-unawa sa mga batas, madali siyang maging kasing lakas ng isang 9-star God of War. Higit pa sa sapat ang kanyang lakas para harapin ang mga pumapasok sa Nine Serenities battlefield kahit na ang kanyang kaluluwa ay naselyuhan. Maya-maya, nagtanong si Eliot, hindi ko maintindihan. Bakit mo biglang gustong pumasok sa Nine Serenities battlefield? Wala itong saysay para sa isang taong katulad mo. Hindi ito walang kabuluhan. Umiling si Jeremias. Hindi tugma ang kaluluwa ko sa katawang ito. Kailangan kong pumasok sa Nine Serenities battlefield para masanay ang kaluluwa ko rito sa pamamagitan ng mga labanan. Sa pamamagitan ng mga labanan, maipapakita ko ng perpekto ang lalim ng aking naunawaan.
Tutal, hindi pa rin kayang ilabas ng perpekto ng katawang ito ang aking buong kapangyarihan. Tumanggaw si Elliot. Naiintindihan ko. Kailan mo planong pumasok sa 9 Serenities Battlefield? Ipapadala kita doon. Ngayon na, sagot ni Jeremias. Samantala, si Alvin, na nakapasok na sa 9 Serenities Battlefield, ay walang kaalam-alam na si Jeremias, na siyang pumilit kay Berting na pasabugan ang kanyang clone, ay papasok na sa 9 Serenities Battlefield gamit ang katawan ng isang taong pamilyar sa kanya. 3,548. Sa oras na ito, si Alvin ay mahigit 2 buwan nang nasa 9 Serenities Battlefield. Nasanay na siya sa kapaligiran doon. Bagamat katulad ito ng Purgatory Battlefield, may ilang aspeto rin na naiiba. Sa larangan ng digmaan ng Siyam na Katahimikan, karaniwan para sa mga may titulong emperador ng katahimikan na bumuo ng mga alyansa upang pabagsakin ang iba pang may titulong emperador ng katahimikan at agawin ang kanilang mga ari-arian. Kung walang malakas na grupo o sapat na lakas, kadalasan ay mahirap mabuhay sa larangan ng digmaan ng Siyam na Katahimikan. Sa tingin ko sasali ako sa Heavenly Daw Alliance, naisip ni Alvin sa sarili. Sa nakalipas na ilang buwan, mahigit 1 beses siyang inatake. Bagamat hindi siya nahihirapang patayin ang kanyang mga kalaban, nagiging abala ito. Nakahanap siya ng mga liblib na lugar para mag-cultivate, ngunit may isang taong sasali sa kanyang cultivation sa pag-asang makuha ang kanyang mga ari-arian. Dahil dito, mahirap para sa kanya na isawsaw ang kanyang sarili sa kanyang cultivation. Matapos paulit-ulit na magambala, alam niyang imposibleng mag-cultivate ng mapayapa sa 9 Serenities Battlefield. Kaya naman, upang makapag-cultivate, nagpasya siyang sumali sa isa sa mga alyansa upang makapag-cultivate siya sa kanilang base. Sa nakalipas na 2 linggo, nangangalap siya ng impormasyon tungkol sa iba't ibang alyansa na malapit sa kanya. Sa huli, napagpasyahan niyang ang Heavenly Daw Alliance ang pinakamalakas sa lahat ng iba pang alyansa. Karamihan sa mga alyansa ay kailangang magsanib puwersa para lang mapabagsak ang Heavenly Daw Alliance ng mag-isa. Mayroong 2 8-star Gods of War na nangunguna sa Heavenly Daw Alliance kaya karamihan sa mga tao ay hindi nangangahas na pukawin sila. Ang alyansa ay nagre-recruit ng mga miyembro minsan sa 1 taon kaya kailangan kong maghintay ng 3 buwan pa bago sumali sa kanila. Habang hinihintay ang araw ng recruitment, hindi na nag-cultivate si Alvin. Sa halip, naglibot siya sa lugar malapit sa base ng Heavenly Daw Alliance. Kapag nakakasalubong niya ang mga taong may masamang balak, pinapatay niya ang mga ito ng walang awa kahit na magmakaawa pa ang mga ito para sa kanilang buhay. Ang mundong ito ay isa kung saan ang malalakas ay iginagalang. Sa panahong ito, nagpasya siyang lumaban upang magkaroon ng karanasan at mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga batas at sa 4 na daos ng langit at lupa. Bagamat hindi naman kalakihan ang kanyang nagawang pag-unlad mula rito, isa pa rin itong pag-unlad. Bukod pa riyan, tuwing natutulog siya, patuloy niyang inuunawa ang batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakilala si Alvin sa lugar na ito. Kilala siya bilang ang maharlikang nakasuot ng lila. Sa 9 Serenities Battlefield, ilang alyansa ang nagtayo ng mga lungsod kung saan maaaring makipagkalakalan. Sa oras na ito, pumasok si Alvin sa isa sa mga lungsod na tinatawag na Vast Heaven City. Naririnig niya ang mga taong nakapaligid sa kanya sa sandaling pagtapak niya sa lungsod. Kamakailan lang, dumarami ang mga taong nakasuot ng lila. Hindi ko alam ang ibang mga alyansa, pero ang mga tao mula sa alyansa ko ay tatakbo sa sandaling makakita sila ng isang taong nakasuot ng lila. Mas mabuting huwag sumugal. Nakakatakot ba ang maharlikang nakasuot ng lilang damit na iyan? Tanong ng isang tao. Siyempre naman. Napanood ko mula sa malayo ng ang kaliwang tagapangalaga ng Linking River Sect, si Ryan, ay nakipaglaban sa maharlikang nakasuot ng lila. Namatay si Ryan sa loob ng 1 segundo. Alam mo bang si Ryan ay isang nangungunang 5-star God of War? Sabi ng isang miyembro ng Vast Heaven Gate. Sus Mariosep. Isang nangungunang 5-star God of War ang namatay sa loob ng 1 segundo. Kahit ang 6-star Gods of War ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay, di ba? Tama.
Sa anumang kaso, ang nobleman na nakasuot ng lila ay dapat na maging isang nangungunang 6-star God of War, kahit papaano. Maaari pa nga siyang maging isang 7-star God of War. Isang pitong bituin na Diyos na digmaan. Ang pinuno ng malawak na pintuan ng langit ang tanging pitong bituin na Diyos ng digmaan, tama ba? Oo. Kaya nga pinagbawalan tayo ng ating pinuno na umatake sa sinumang nakasuot ng lila kung sakaling magalit tayo sa maharlikang nakasuot ng lila. Ayos lang sana kung papatayin niya na lang ang mga taong nagkasala sa kanya, pero paano kung magdesisyon siyang ilabas ang kanyang galit sa vast heaven gate? Pero ang pinuno mo ay isang 7-star God of War din, di ba? Hindi niya kailangang matakot sa purple-clad nobleman, di ba? Oo. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay posible para sa ating pinuno na protektahan ang lahat ng miyembro ng Vast Heaven Gate sa lahat ng oras? Ang kailangan lang gawin ng nobleman na nakasuot ng lila ay habulin ang ating mga miyembro, at hindi magtatagal at masisira ang Vast Heaven Gate. Pagkatapos kong makinig sa iyo, gusto ko talagang makilala ang maharlikang nakasuot ng lila. Hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Kahit nasaksihan ko ang laban niya kay Ryan, hindi ko masyadong nakita ang mukha niya dahil masyadong malayo ako. Maya-maya, dagdag ng taong ito, hoy, tingnan mo, ang likod ng taong iyon ay kamukha ng nobleman na nakasuot ng lila. Nakita lang ng miyembro ng Vast Heaven Sky ang likod ni Alvin. Natural lang, hindi niya inakalang ang taong nakita niya ay ang noble na nakasuot ng lila. Inakala niyang isa lamang itong taong nakasuot ng lila at kapareho ng pangangatawan ng noble na nakasuot ng lila. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na atakihin ang tao. Tutal, maliit ang posibilidad na ang taong iyon ay ang noble na nakasuot ng lila. May bulong-bulungan na lahat ng nangudyok sa noble na nakasuot ng lila ay namatay na. Ang maharlikang nakasuot ng lila. Bahagyang umiling si Alvin habang bahagyang ngumiti. Sino ang mag-aakala na nagawa kong gumawa ng pangalan para sa aking sarili pagkatapos ng 3 buwang paggala? Iniisip ko kung makakasali ako sa Heavenly Daw Alliance gamit ang pagkakakilanlang ito nang hindi kumukuha ng recruitment test. Sa oras na ito, may 3 araw na natitira bago magsimula ang recruitment. Kaya naman, papunta na ngayon si Alvin sa base ng Heavenly Daw Alliance. Bagamat karaniwan ang pumatay sa 9 Serenities Battlefield, maraming tao ang nagpipigil. Tutal, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanilang mga kalaban. Natural lang, mayroon ding mga napakalakas na direktang papatay sa kanilang mga kalaban. Kamakailan lamang, nabawasan ang bilang ng mga taong umaatake. Ang reputasyon ng maharlikang nakasuot ng lila ay medyo kakilakilabot. Gayunpaman, marami ring mga impostor. Habang naglalakad si Alvin sa mga lansangan ng Vast Heaven City, napansin niya ang 5 sa 10 taong nakita niya na nakasuot ng lilang roba. Para bang uso na ngayon ang pagsusuot ng lila? Natawa si Alvin sa sarili. Nagsimula ba ako ng isang uso sa moda? Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating na si Alvin sa labas ng base ng Heavenly Daw Alliance. Maraming tao ang nagtipon doon ng sandaling iyon. Maraming tao ang nakasuot ng lila, at nagkukunwaring misteryoso na parang mga eksperto. Marami ang tumitingin sa kanila ng may paghamak at pagdududa. Ang mga payas na ito. Sa tingin ba talaga nila ay iba ang magiging traitor sa kanila ng Heavenly Daw Alliance dahil lang sa nagpapanggap silang nobleman na nakasuot ng lila? Nakakatawa. Nakangising sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Malinaw na mga impostor silang lahat, pangungutya ng isang binata. Pagdating ni Alvin, may nagsabi, tingnan mo, may isa pang impostor. Agad na tumingin ang mga tao kay Alvin. Ang mga nakasuot ng lila ay tumingin din sa kanya ng may pandidiri at inis habang ang mga hindi nakasuot ng lila ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Binata, sundin mo ang payo ko at umalis ka na. Isang binata na nakasuot ng asul ang lumapit kay Alvin at may paghamak na sinabi, nakatanggap lang ako ng balita na ang mga nakasuot ng lila ay hindi papayagang kumuha ng recruitment test. Ang Heavenly Daw Alliance ay tumatangging makiugnay sa isang grupo ng mga impostor. Sumulyap si Alvin sa binata na nakasuot ng asul at mahinahong nagtanong, bakit mo iniisip na isa akong impostor? Kung hindi ka isang impostor, bakit ka nandito?
Isang buwan na ang nakalipas, ang Heavenly Daw Alliance ay nagbigay na ng bukas na imbitasyon sa maharlikang nakasuot ng lila na sumama sa kanila. Kung handa siyang sumama sa kanila, gagawin nila siyang ikasyam na tagapangalaga ng alyansa. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Kailan siya inimbitahan ng Heavenly Daw Alliance? Hindi niya ito alam. Kung alam lang niya, bakit pa siya maghihintay ng 3 buwan? Sasali na sana siya agad sa alyansa para makapag-cultivate ng mapayapa. Samantala, maraming tao sa paligid ang nakarinig din ng mga salita ng binata na nakasuot ng asul. Totoo ba ito? Nagsasabi ba siya ng totoo? Saan niya nalaman ang tungkol dito? Sa oras na ito, 3 figure ang lumipad palabas mula sa base ng Heavenly Daw Alliance. Isang matandang lalaki ang nasa tabi ng 2 lalaking nasa katanghaliang gulang habang sila ay bumababa mula sa langit. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng pilak na damit at mayroon siyang pambihirang tindig. Ang kanyang buhok at kilay ay ganap na puti na nagbibigay sa kanya ng isang marangal na anyo. Si Shanming yan, ang ika-7 tagapangalaga ng Heavenly Daw Alliance. Sigaw ng isang tao sa sandaling iyon. 3,549. Nakakagulat. Personal kaming sinalubong ng ika-7 tagapangalaga. Maraming tao ang nagulat sa paglitaw ng isang kilalang tao mula sa Heavenly Daw Alliance. Ang ika-7 tagapangalaga ay isang makapangyarihang 7-star God of War. Mag-isa niyang tinalo ang isang celestial na kakagaling lang sa pagiging 7-star God of War at isang nangungunang 6-star God of War na nagsanib puwersa upang harapin siya. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Shanming at same time na pinag-uusapan ang labanang nagpasikat sa kanya sa 9 Serenities Battlefield. Inilibot ni Shanming ang tingin sa mga tao at sa mga nakadamit ng lila bago niya sinabi, ang mga nakadamit ng lila, umalis na kayo. Walang balak ang Heavenly Daw Alliance na tumanggap ng mga impostor. Sa tingin mo ba ay magiging kasing lakas ka ng maharlikang nakadamit ng lila dahil lang sa nakasuot ka ng lila? Ngumisi siya sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ng mga taong nakasuot ng lila. Pinagsisihan nila ang hindi nila pakikinig sa sinabi ng binata na nakasuot ng asul kanina at ang hindi nila pagpapalit ng kanilang mga damit. Sa pagkakataong ito, isang binata na nakasuot ng lila ang lumapit at nag-aatubiling nagsabi, 7th Guardian, hindi ko intensyon na magpanggap na ako ang maharlikang nakasuot ng lila. Palagi akong nakasuot ng lila kahit bago pa man siya lumitaw. Sa tingin ko ay hindi patas na hindi ako pinapayagang kumuha ng pagsusulit dahil lang sa kulay na gusto ko. Kasabay nito, sumunod din ang iba. 7th Guardian, hindi mo ako naintindihan. Palagi rin akong nakasuot ng lila at hindi ko intensyon na magpanggap na ako ang maharlikang nakasuot ng lila. Ika-7 tagapangalaga, hindi porket nakasuot ako ng lila, ibig sabihin noon ay nagpapanggap akong maharlikang nakasuot ng lila. 7th Guardian, parang inaalis mo ang karapatan kung isuot ang paborito kong kulay. Ika-7 tagapangalaga, nagkataon lang. Hindi ako nagpapanggap na maharlikang nakasuot ng lila. Isa-isa, ipinagtanggol ng mga nakasuot ng lila ang kanilang sarili at ang kanilang pagpili na magsuot ng lila. Itinanggi nilang lahat na nagpapanggap silang maharlikang nakasuot ng lila. Ibinibigay nila ang lahat para kumbansihin si Shanming na hayaan silang kumuha ng pagsusulit para sumali sa Heavenly Daw Alliance. Kung tutuusin, kung hindi nila makukuha ang pagsusulit ngayon, kailangan nilang maghintay ng 1 pang taon. May tanong pa rin kung mabubuhay pa ba sila ng ganoon katagal sa 9 Serenities Battlefield. Wala sa kanila ang gustong umalis sa larangan ng digmaan kung maaari dahil makakakuha sila ng karanasan dito, at kung papalorin sila, maaari pa silang makakuha ng mga kayamanan mula sa kanilang mga kalaban. Kaya naman, hindi nakakagulat na ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang kanilang sarili na mapigilan sa pagkuha ng pagsusulit para sumali sa Heavenly Daw Alliance. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Walang ekspresyong sabi ni Shanming habang sumusulyap sa mga taong nakasuot ng lila, may 10 hininga pa kayo. Papatayin ko kayong mga narito pa pagkatapos ng 10 hininga. Malaki ang ipinagbago ng mga ekspresyon ng mga nakasuot ng lila. Hindi na sila nagatubili at isa-isang tumakas.
Samantala, ang binata na nakasuot ng asul na damit na nakatayo sa tabi ni Alvin ay pangungutya na nagsabi, "Hindi ka ba aalis? Sa tingin mo ba ay nagbibiro ang ikapitong tagapangalaga?" Binata, ipaalala ko sa iyo na ang ikapitong tagapangalaga ay isang lalaking tumutupad sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Alvin. Masyado siyang hindi mahahalata dahil sa kanyang mga lilang damit. Bukod pa rito, pagkatapos magsalita ni Shanming, humigit kumulang 100 katao na nakasuot ng lila ang tumakas. Paano siya hindi magiging hindi mahahalata ngayong siya na lang ang natitirang nakasuot ng lila sa lugar na ito? 4 na hininga na lang ang natitira. Sa tingin mo ba aalis na siya? Siyempre naman. Sigurado akong aalis siya kapag malapit nang matapos ang oras. Pero, ano pa ang saysay ng paggawa ng gawong bagay? Sinusubukan lang niyang ipakita ang kanyang katapangan kay Guardian Shanming sa huling pagtatangka na sumali sa Heavenly Dao Alliance. Matapos ang 10 paghinga, nakatayo pa rin si Alvin sa kanyang pwesto. Tapos na ang oras. Mamamatay na siya. Talagang hindi siya takot sa kamatayan. Sa oras na ito, lahat, kasama na ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Shanming, ay tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Nanlamig ang ekspresyon ni Shanming habang nakatitig kay Alvin. Sabi niya, "Sige. Matagal na rin mula nang may pumalpak sa mga sinabi ko. Dahil gusto mo nang mamatay, tutulungan kitang matupad ang hiling mo." Pagkatapos magsalita ni Shanming, itinaas niya ang kanyang kamay at umatake. Swoosh! Isang tila nagyayelong berdeng sable na may 3 talampakang haba ang sumugod patungo kay Alvin sa sandaling ito. Nakaramdam ng kilabot ang mga tao habang nararamdaman nila ang nakakakilabot na aura ng sable. Tulad ng inaasahan sa ikapitong tagapangalaga ng Heavenly Dao Alliance. Imposibleng kahit para sa mga ordinaryong 6-star gods of war ay maiwasan o mapaglabanan ang ataking ito. Tiyak na mamamatay ang taong iyon maliban na lang kung isa siyang 6-star god of war. Imposible. Kailangan ba ng isang 6-star God of War na kumuha ng recruitment test para makasali sa Heavenly Dao Alliance? Tinatanggap sila ng Heavenly Dao Alliance, at maaari silang direktang sumali sa alyansa basta't makapasa sila sa Heart Demon Test. Hindi makapagsalita si Alvin nang marinig niya ang tahimik na usapan sa kanyang paligid. Hindi lamang niya alam na inaanyayahan siya ng Heavenly Dao Alliance na sumali sa kanila, ngunit hindi rin niya alam na ang 6-star gods of war o ang mga mas malakas ay maaaring makalusot sa recruitment test. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkailang. Gayunpaman, hindi siya gumalaw nang harapin ang atake ni Shanming. Napakahina ba niya para hindi siya makaganti? Mamamatay na siya. Kahit na isa siyang nangungunang 6-star God of War, mahihirapan pa rin siyang umatake mula sa ganoon kaikling distansya. Swoosh! Susmariosep! Nang ilang pulgada na lang ang layo ng espadang yelo kay Alvin, inakala ng lahat na mamamatay na siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay gumalaw na siya. Itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamay at inilagay ang isang daliri sa kanyang glabela. Pagkatapos, isang kulay abong enerhiya ang bumalot sa kanya, hinaranggan at pinawalang bisa ang atake ni Shanming. Kasunod nito, nagpadala siya ng kulay abong enerhiya na dumaloy patungo kay Shanming. Sa wakas ay nakagawa na rin siya ng hakbang. Susmariosep! Hinarang at nineutralize niya ang atake ni Guardian Shanming gamit lang ang isang daliri. Isa siguro siyang 7-star God of War. Isang 7 bituin na Diyos ng digmaan. Posible bang siya ang maharlikang nakasuot ng lila? Kailangan ba talagang kumuha ng recruitment test ang maharlikang nakasuot ng lila para makasali sa Heavenly Dao Alliance? Bukod dito, nilinaw ng Heavenly Dao Alliance na malugod siyang tinatanggap na sumali sa kanila. Handa pa nga silang ibigay sa kanya ang posisyon bilang ika-9 na tagapangalaga ng alyansa. Dapat mong malaman na tanging ang mga 7-star gods of war lamang ang maaaring maging tagapangalaga ng Heavenly Dao Alliance. Sa oras na ito, ang sinag ng Space Sword ni Alvin ay lumitaw na sa harap ni Shanming. Nanlaki ang mga mata ni Shanming sa gulat ng bulalas niya at kumilos upang paalisan ang atake. "Ikaw ba ang nobleman na nakasuot ng lila?" Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Isang nagyayelong hangin ang bumalot bago bumuo ng pader na yelo sa pagitan nina Shanming at Alvin. Gayunpaman, ang sinag ng Space Sword ay kumislap at biglang naglaho sa hangin bago muling lumitaw sa likod ng pader na yelo at patuloy na lumipad patungo kay Shanming. Ang teleportation DPT. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shanming. Iniunat niya ang kanyang braso bago lumitaw sa kanyang kamay ang tila isang ice pick na 10 metro ang haba. Kasabay nito, bumagsak ng husto ang temperatura sa paligid. Para bang biglang dumating ang taglamig. 3,450. Bumagsak ang yelo sa sandaling ito, dala ang nakapanlalamig na lamig. Bagamat ginawa ni Shanming ang lahat para sa atakeng ito, ang yelo ay madaling nawasak ng Space Sword Ray ni Alvin. Tutal, ang Space Sword Ray ay hindi lamang naglalaman ng batas ng kalawakan, kundi naglalaman din ito ng Space Sword Daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Putok. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang sinag ng Space Sword ay patuloy na lumipad patungo kay Shanming matapos sirain ang yelo. Tapos na. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Shanming sa sandaling ito. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang sinag ng Space Sword. Napuno siya ng panghihinayang. Dapat ay inilabas niya ang kanyang celestial weapon ng mas maaga, at hindi niya dapat binaigo ang kanyang depensa. Kung tutuusin, kung nasa kanya ang kanyang celestial weapon, may pagkakataon pa siyang mapaglabanan ang atakeng ito. Huli na ang lahat ngayon. Swoosh! Nang ang sinag ng Space Sword ay halos isang hibla na lamang ang layo mula sa noo ni Shanming, bigla itong naglaho sa ere. Natagalan bago bumalik sa dati ang katinoan ni Shanming. Nang magawa niya iyon, kumarap siya kay Alvin at yumuko bago niya pinagsalikop ang kanyang mga kamao at same time na sinabi, "Nagpapasalamat ako na nagpakita ka ng awa, maharlikang nakadamit lila." Sa oras na ito, walang duda si Shanming na ang taong nasa harap niya ay ang nobleman na nakasuot ng lila na kamakailan lamang ay sumikat at nakakuha ng atensyon ng mga nangungunang powerhouse sa Heavenly Dao Alliance. Gaya ng sabi-sabi, ang taong nasa harap niya ay isang binata na nakasuot ng lila na bihasa sa batas ng kalawakan. Lahat ay kapantay maliban sa kanyang lakas. Ayon sa mga ulat na natanggap ng Heavenly Dao Alliance, ang nobleman na nakasuot ng lila ay isa lamang ordinaryong 7-star God of War. Gayunpaman, batay sa kanilang naunang paghaharap, ang nobleman na nakasuot ng lila ay malinaw na kasing lakas ng isang nangungunang 7-star God of War. Hindi nakakapagtaka na hindi siya kapantay ng binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Samantala, nagulat ang mga tao nang marinig nilang isiniwalat ni Shanming ang pagkakakilanlan ni Alvin kahit na pinaghihinalaan na nila ito noon pa. Siya talaga ang maharlikang nakasuot ng lila. Para matalo si Guardian Shanming ng ganoon kadali, walang duda na siya ang nobleman na nakasuot ng lila. Bakit pa sumasali sa recruitment test kung inimbitahan na siya ng Heavenly Dao Alliance? Hindi ba't wala naman itong saysay? Siguro, gusto niyang maranasan ang recruitment test. Tutal, ang mga iniisip ng mga ekspertong ito ay hindi natin kayang intindihin. Sa pagkakataong ito, ang binata na nakaasul na nakatayo sa tabi ni Alvin na kanina lang ay natulala. Iba't ibang ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Nang makabawi siya ng katinoan, natatakot siyang tumingin kay Alvin habang pinagsalikop ang kanyang mga kamao at yumuko bago sinabi sa bahagyang nanginginig na boses, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasakit sa iyo kanina. Talagang kulang ang aking pananaw. Mapagkumbabang humihingi ako ng tawad." Bago pa makasagot si Alvin, tinitigan ni Shanming ang binata na nakasuot ng asul at sinabing, "Brat, nang ahas ka bang sir ang nobleman na nakasuot ng lila? Hindi mo ba alam na siya ay magiging tagapangalaga ng Heavenly Dao Alliance kung magpasya siyang sumali sa ating alyansa?" Guardian Shanming, ito. Hindi yun sinasadya. Hindi ko alam na siya pala ang nobleman na nakasuot ng lila, nauutol na sabi ng binata na nakasuot ng asul habang agad na namutla. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa kanan ni Shanming. Humakbang ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa sandaling ito at pinilit na ngumiti bago sinabi, "Guardian Shanming, ito ang aking nakababatang kapatid." Kaka-rating lang niya sa 9 Serenities Battlefield kaya maraming bagay ang hindi niya alam.
Maaari mo bang palampasin ang bagay na ito kahit ngayon lang? Ngumisi si Shanming nang marinig ang mga salitang ito, ngunit hindi na niya itinuloy ang bagay na ito. Wala siyang nagastos para tulungan ang kanyang nasasakupan. Natural lamang, ito rin ay dahil nakikita niya na ang maharlikang nakasuot ng lila ay walang interes na ituloy din ang bagay na ito. Kung ang maharlikang nakasuot ng lila ay nagnanais na maghayganti, isasakripisyo na niya ang binata na nakasuot ng asul upang mapaluguran ang maharlikang nakasuot ng lila. Nagtanong si Shanming nang may sigla na wala kanina, maharlikang nakasuot ng lila, nagtataka ako kung bakit ka pumunta sa Heavenly Dao Alliance ngayon. Para sumali sa Heavenly Dao Alliance, prangkang sagot ni Alvin. Hindi nagulat si Shanming, ngunit naguluhan siya. Nagpadala na kami sa iyo ng imbitasyon. Hindi mo na kailangang sumali sa recruitment test para sumali sa aming Heavenly Dao Alliance. Tutal, sa lakas mo, sayang lang ang oras mo kung kukuha ka ng test. Hindi ko alam ang imbitasyon, tapat na sagot ni Alvin. Kaya, ibig sabihin ba nito ay bahagi na ako ng Heavenly Dao Alliance ngayon? Oo naman. Tumanggaw si Shanming. Nagbigay siya ng senyales ng paanyaya at sinabing, sumama ka sa akin para makilala ang pinuno ng ating alyansa. Sa katunayan, siya ang nag-imbita. Sige. Bahagyang tumanggaw si Alvin. Bago umalis, sinabi ni Shanming sa dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na sumama sa kanya, kayong dalawa ang mananatili sa likod at babantayan ang recruitment test sa pagkakataong ito. Naiintindihan ko. Habang inilalayo ni Shanming si Alvin, ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Nakakagulat. Ang maharlikang nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa sa ikapitong tagapangalaga. Tama. Sa katunayan, sa tingin ko ay hindi siya mas mababa kaysa sa pangalawang tagapangalaga. Sa kabilang banda, ang binata na nakasuot ng asul at ang iba pa ay bumalik lamang sa kanilang katinoan matapos mawala sa paningin sina Alvin at Shanming. Pakiramdam nila ay nananaginip sila. Hindi nila inaasahan na makakatagpo nila ang nobleman na nakasuot ng lila ngayon. Bukod dito, mas malakas pa siya kaysa sa nababalita. Kahit ang ikapitong tagapangalaga na mas malakas kaysa sa ordinaryong 7-star Gods of War ay walang laban sa kanya. Kasabay nito, pinangunahan ni Shanming si Alvin papunta sa base ng Heavenly Dao Alliance na nasa isang kagubatan sa isang malawak na lambak. Makikita ang mga figurang lumilipad sa kalangitan sa itaas ng base. Ikapitong tagapangalaga. Ikapitong tagapangalaga. Maraming tao ang bumati kay Shanming nang makita nila siya. Gayunpaman, sila ay nagulat at naguluhan nang makita kung gaano kagalang si Shanming kay Alvin. Habang naglalakad sila, tinanong ni Shanming, hindi ka pa ba sumali sa isang alyansa dati? Sa katunayan, sinusubukan ni Shanming na imbestigahan si Alvin. Tutal, sino ang nakakaalam kung si Alvin ay ipinadala ng kalaban upang pasukin ang kanilang hanay? Inaanyayahan nila siyang imbestigahan din siya. Ang biglaang paglitaw ng maharlikang nakasuot ng lila ay medyo kaina-hinala kung tutuusin. Wala pang ang kalahating taon mula nang pumasok ako sa 9 Serenities Battlefield, sabi ni Alvin. Hindi na hinintay pang magsalita si Shanming, nagpatuloy siya sa pagsasalita, ito ang unang beses kong pagpunta sa 9 Serenities Battlefield. Ang dahilan kung bakit ako sumali sa Heavenly Dao Alliance ay para makapag-cultivate ako ng mapayapa ng walang abala. Napagtanto ko na imposibleng mag-cultivate sa labas ng hindi naiistorbo maliban kung sasali ako sa isang alyansa. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Shanming na parang naalis na ang kanyang mga pagdududa, ngunit sa loob-loob niya, nanatili siyang nag-aalala. Tutal, walang paraan para mapatunayan ang mga pahayag ni Alvin. Maya-maya, nagtanong siya, maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan mo? Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang maharlikang nakadamit lila. Hindi nila alam ang kanyang pangalan, kung saan siya nagmula, o kung anong sekta siya kabilang. Alvin. Dahil hindi nakita ni Alvin ang pangangailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan, madali niyang ibinunyag ang kanyang pangalan. Ang ganda naman ng pangalan mo, pabaya na sabi ni Shanming bago nagtanong, saang Devata Realm ka nang galing? Ang nag-iisang mapang wasak na langit. Saang puwersa ka kabilang? O, isa ka bang cultivator na walang sekta?
Matyaga na sumagot si Alvin, ako ay mula sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Nabigla si Shanming sa sagot ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, narinig ko lang ang tungkol sa Heavenly Savage Celestial Emperor sa Solitary Destructive Heavenly Emperor Palace na isang 6-star God of War. Sa palagay ko ay hindi pa kita naririnig. Nagduda si Shanming sa mga sinabi ni Alvin. Tutal, alam naman ng lahat na, kahit na ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ang pinakamalakas na tao ay si Edmund, ang Heavenly Savage Celestial Emperor. Si Edmund ay isang nangungunang 6-star God of War. Dahil mas malakas si Alvin kaysa kay Edmund, dapat ay narinig na niya ang tungkol kay Alvin. Bago pa makapagtanong si Shanming, natuklasan niya na nakarating na sila sa kanilang destinasyon, isang mansyon sa isang liblib na sulok ng lambak. Napapaligiran ang mansyon ng mga puno, halaman, at bulaklak, at ang huni ng mga ibon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Alam na alam ng pinuno ng alyansa kung paano ito ipamuhay, naisip ni Alvin sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa oras na ito, magalang na tinawag ni Shanming, pinuno, ang maharlikang nakasuot ng lila ay narito upang sumali sa ating Heavenly Dao Alliance. Maya-maya pa, isang boses na may bahid ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw mula sa mansyon. Ang maharlikang nakasuot ng lila. 3,551. Ang pinuno ng Heavenly Dao Alliance ay isa sa dalawang 8-star Gods of War sa alyansa. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa alyansa. Alam din ni Alvin na ang pinuno ng Heavenly Dao Alliance ay itinuturing ding isa sa mas malakas na 8-star God of War. Hindi ito nakakagulat. Kung hindi, paano mamumuno ang pinuno ng alyansa sa Heavenly Dao Alliance, isang puwersang gustong salihan ng maraming tao? Para makasali sa Heavenly Dao Alliance, kailangan ay isa ka sa 4-star God of War. Ikaw ba ang maharlikang nakadamit liya? Medyo bata ka pa. Bagamat marami nang narinig si Alvin tungkol sa pinuno ng Heavenly Dao Alliance, nagulat pa rin siya nang sa wakas ay nakilala niya ito. Si Ashton Palmer, ang pinuno ng Heavenly Dao Alliance, ay mukhang medyo bata pa. Medyo maislan ang kanyang mga katangian. Nakasuot siya ng mahabang dilaw na damit na may gininto ang palamuti, at pinapaypayan niya ang kanyang sarili gamit ang isang gininto ang pamaypay. Isa siya sa mga makapangyarihang tao sa 9 Eastern Territories ng 9 Serenities Battlefield. Dahil sa kanyang presensya, maraming tao ang hindi nang ahas na pukawin ang Heavenly Dao Alliance. Ang 9 Serenities Battlefield ay hinati sa 4 na rehiyon, ang Silangang, Kanluran, Hilaga, at Timog na mga rehiyon. Pagkatapos, ang 4 na pangunahing rehiyon ay hinati pa sa halos 100 teritoryo. Gayunpaman, ang gitnang rehiyon ng 9 Serenities Battlefield ang pinakamakapangyarihan. Ang ilan sa mga powerhouse doon ay mga 9-star Gods of War kaya maraming tao ang hindi nang ahas na kumilos ng pabaya doon. Sa kabilang banda, halos walang 9-star God of War sa silangang rehiyon ng 9 Serenities Battlefield. Gayunpaman, karamihan sa mga 9-star Gods of War na hindi kabilang sa anumang alyansa ay walang interes sa 4 na pangunahing lugar. Para sa kanila, walang saysay ang pagsakop sa mga lugar na ito. Tutal, ang mga natamo ay walang halaga sa kanilang paningin. Ako si Ashton, ang pinuno ng alyansa, pagpapakilala ni Ashton sa kanyang sarili ng may bahagyang ngiti. Ako si Alvin, tugon ni Alvin ng may bahagyang ngiti. Maganda ang unang impresyon niya sa mukhang mabait na si Ashton. Halatang nagulat si Ashton sa sagot ni Alvin. Nagtanong siya, Alvin. Iniisip ko kung saang Devata realm ka nanggaling at saang puwersa ka kabilang. Bago pa makasagot si Alvin, si Shanming, ang ikapitong tagapangalaga ng Heavenly Dao Alliance, ay nagsabi, pinuno, sinabi ng nobleman na nakasuot ng lila na siya ay mula sa Solitary Destructive Heaven at siya ay kabilang sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Kasunod nito, nagpatuloy si Shanming sa pagsasabi gamit ang voice transmission, pinuno, alam ng lahat na ang pinakamalakas na tao pagkatapos ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay si Edmund. Dati, noong pumunta si Edmund sa 9 Serenities Battlefield, nirerango lamang siya bilang isang nangungunang 6-star God of War. Sa aking palagay, ang purple-clad nobleman ay isang especially iya na ipinadala ng ibang mga alyansa.
Kung hahayaan natin siyang sumama sa atin, hindi natin dapat bitawan ang ating mga bantay laban sa kanya. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Ashton ang mga salita ni Shanming habang nakatitig siya kay Alvin ng may pagkalito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng nalilitong tingin ni Shanming, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao kay Alvin at sinabing may bahid ng paggalang, lumalabas na ikaw ang batang Panginoon ng langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Patawarin mo ako sa aking kawalan ng paggalang kanina. Natulala si Shanming. Bigla siyang nagsalita, sigurado ka ba, pinuno? Nang umalis si Shanming sa Nine Serenities battlefield ilang dekada na ang nakalilipas, nalaman niya na ang Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ay nagkaroon ng isang bagong Young Master. Nabalitaan din niya na ang Young Master ng Heavenly Palace of the Solitary Destructive Heaven ay isang ascender na wala pang 1,000 taong gulang. Gayunpaman, ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa harap niya ay isang nangungunang 7-star God of War. Paano magkakaroon ng isang nangungunang 7-star God of War na wala pang 1,000 taong gulang? Batay sa kanyang nalalaman, kahit ang pinakamalakas na batang henyo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses ay maihahambing lamang sa isang nangungunang 6-star God of War. May pag-aalinlangang sabi ni Shanming, ang batang Panginoon ng palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit ay isa lamang ascender na. Sumingit si Ashton, Shanming, hindi ka pa nakakaalis sa Nine Serenities battlefield kamakailan lang, di ba? Tumanggaw si Shanming. Sa katunayan, ilang dekada na ang nakalipas mula noong huli siyang umalis sa Nine Serenities battlefield. Sa kanyang huling paglalakbay palabas ng Nine Serenities battlefield, nabalitaan din niya na sa wakas ay tinanggap na ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ang isang tunay na disipulo. Tumanggaw si Ashton habang sinasabing, kaya naman hindi nakakagulat na hindi mo alam na ang binata na ito ay ang tunay na disipulo ng maalamat na emperador ng langit, si Bert Ing. Sa labanan ng mga henyo, ipinakita ng tunay na disipulo ni Emperador ng Langit na si Bert Ing ang kanyang lakas na maihahambing sa isang nangungunang 7-star God of War nang talunin niya ang dalawang nangungunang 6-star Gods of War ng sabay-sabay. Tumingin si Ashton kay Alvin ng may bahid ng paghanga habang sinasabi, natatakot ako na hindi magtatagal at malalaman ng lahat sa Nine Serenities battlefield ang lakas ng Young Master. Bahagyang nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang alam ni Ashton tungkol sa kanya. Naisip niya sa sarili, nag-aalala, iniisip ko kung may koneksyon ba si Ashton sa Title Temple. Hindi mahalaga iyon. Kahit na may koneksyon siya sa Title Temple, malabong malaman niya ang tungkol sa 5 Divine Elements. Tutal, hindi hahayaan ni Elliot na mabunyag ang bagay na ito. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang matapos ang kanyang iniisip. Hindi dapat magkaroon ng malaking problema sa pagsali niya sa Heavenly Dao Alliance. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbantay laban kay Ashton. Kung may anumang problema, aalis siya at sasali sa ibang alyansa sa ilalim ng ibang pangalan. Ano? Nagulat si Shanming sa sinabi ni Ashton. Kumunot ang noo niya at nagtanong, noong labanan ng mga henyo, ipinakita niya ang kanyang lakas na maihahambing sa isang nangungunang 7-star God of War sa pamamagitan ng pagtalo sa dalawang kalahok na kasing lakas ng 6-star Gods of War ng sabay. Pinuno, tumaas ba ang limitasyon sa edad para sa labanan ng mga henyo? Sa palagay ni Shanming, malamang tumaas na ang limitasyon sa edad ng Devata Realms Battle of the Geniuses. Tutal, noong mga nakaraang labanan ng mga genius, halos walang kalahok na may lakas na maihahambing sa 6-star Gods of War, lalo na ang mga kalahok na kasing lakas ng isang 7-star God of War. Ito lang ang posibilidad na naiisip niya. Ang alternatibo ay hindi ka panipaniwala, kung tutuusin. Umiling si Ashton. Pareho lang ang limitasyon sa edad. Nang panahong iyon, nagutang lahat sa paglitaw ng mga kalahok na may lakas na maihahambing sa 6-star Gods of War at 7-star Gods of War. Bukod dito, ang dalawang kalahok na kasing lakas ng 6-star God of War ay nagmula sa isang Realm of Gods at Title Temple ayon sa pagkakabanggit. Lalong nagulat si Shanming sa mga salitang ito. Medyo natagalan bago siya nakabawi. Kasabay nito, tumingin si Ashton kay Alvin at nag-aalangan na nagtanong, Young Master, isa ka na sigurong 10 Directions Celestial Emperor ngayon, di ba?
Natural lamang na alam ni Ashton na ang mananalo sa Devata Realms, Battle of the Geniuses ay gagantimpalaan ng Exploding Element Celestial Fruit. Sa kanyang palagay, malamang na naubos na ni Alvin ang Celestial Fruit at naging isang 10 Direction Celestial Emperor. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Bagamat nahulaan na ito ni Ashton, nabigla pa rin siya sa pagkumpirma ni Alvin. Huminga siya ng malalim bago nagtanong, ay ibig sabihin nito ay kasing lakas ka na ng isang nangungunang 8-star God of War ngayon, tama ba? Si Shanming, nakakatahimik lang, ay natakot nang walang malay nang marinig ang mga salitang ito. Hindi pa siya nabigla ng ganito karaming beses sa kanyang buhay bago ang araw na ito. Tumugon lamang si Alvin sa tanong ni Ashton na may mahinang ngiti, hindi kinukumpirma o tinatanggihan ang mga salita ni Ashton. Gayunpaman, nahulaan ni Ashton ang sagot batay sa ngiti ni Alvin. Nagtanong siya nang may nagniningning na mga mata, "Young Master, plano mo bang sumali sa Heavenly Dao Alliance?" Sa palagay ni Ashton, sandali na lang bago maging isang 9-star God of War si Alvin. Kung sumali si Alvin sa alyansa, sandali na lang bago maging isang makapangyarihang lugar ang alyansa sa puso ng 9 Serenities Battlefield. Bagamat mayroong 2 8-star Gods of War ang alyansa, hindi ito sapat para sumali sila sa hanay ng mga makapangyarihang puwersa sa gitnang lugar ng 9 Serenities Battlefield. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Gusto ko ng lugar para maglinang ng mapayapa. May makakasagabal sa aking paglilinang tuwing susubukan kong maglinang. Masyadong mahirap para sa akin na patayin ang lahat kaya nagpasya akong sumali sa isang alyansa para maglinang ng hindi naaabala. Nakangiting tanong ni Ashton, "Young Master, ito ang unang beses mong pupunta sa 9 Serenities Battlefield, di ba?" Tumango si Alvin. "Naiintindihan ko. Sa anumang kaso, tinatanggap ka ng Heavenly Dao Alliance," nakangiting sabi ni Ashton. Pagkatapos, dagdag niya, "Sa tingin ko mas makabubuting si Young Master ang pumalit sa posisyon ng Alliance Leader. Ako na lang ang pumalit sa posisyon ng Vice Alliance Leader." Sa pagkakataong ito, hindi na nagulat si Shanming. Tiningnan niya si Alvin nang may pananabik. Tutal, kung si Alvin ang magiging pinuno ng Heavenly Dao Alliance, ang kinabukasan ng alyansa ay magiging walang kapantay na maliwanag. "Hindi," sabi ni Alvin habang umiiling, "sumasali lang ako sa isang alyansa para makahanap ng lugar para maglinang. Gayunpaman, natural lang natutulong ako kung kailangan ng alyansa ang tulong ko hanggat hindi ito lumalagpas sa aking kinikita. Hindi ako interesado na maging pinuno ng alyansa." Hindi interesado si Alvin na maging pinuno ng Heavenly Dao Alliance. Ang posisyon ay may kasamang maraming responsibilidad na wala siyang oras para dito. Bagamat hindi nagulat si Ashton sa pagtanggi ni Alvin, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. "Sige. Kung ganoon, Young Master, ibibigay ko sa iyo ang posisyon bilang Vice Alliance Leader." Dahil dito, si Alvin ang naging unang Vice Alliance Leader sa Heavenly Dao Alliance. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.